Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikalawang kabanata ng Lukas. Basahin natin ang kapanganakan ni Jesus. Nang mga panahong yon, ang emperador ng Roma na si Augustus ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mga mamamayan ng bansang nasasakupan niya. Ito ang kauna-unahang census na naganap ng si Quirinius, ang gobernador sa lalawigan ng Syria. Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. Mula sa Nazaret na sakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem na sakop ng Judea, sa bayang sinilangan ni Haring David, dahil nagmula siya sa angkan ni David. Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria na noon ay malapit ng manganak. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Sinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Pinalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Ang pagdating ng tagapagligtas ay ang kasatuparan ng isinulat ng maraming propeta ng nakaraan at alinsunod sa pangako ng Diyos sa Israel. Ano-ano nga ba ang mga isinulat ng propeta ng Diyos ukol sa tagapagligtas? Una, na ang isang birhen ang magsisilang sa tagapagligtas. Pangalawa, na ang tagapagligtas ay magmumula sa lahi ni Juda na isa sa mga 12 anak ni Jacob. Pangatlo, na ang tagapagligtas ay isisilang sa Bethlehem. Pang-apat, na ang tagapagligtas ay manggagaling sa lahi ng dating hari na si David. Panglima, na sila ay manggagaling sa Ehipto kung saan tumakas sina Jose at ang buntis na Maria para makatakas sa utos ni Herodes na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki. Ilan lamang ito sa mga isinulat ng mga propeta. Ngunit mas mahalaga para sa atin ngayon ay huwag kalimutan ang totoong diwa ng pagkasilang ng tagapagligtas. Kapatid, tayong lahat ay makasalanan, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At bilang mga makasalanan, wala tayong maaaring gawin para magkaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan laban sa Diyos Ama. Tayong lahat ay mahahatulan at dapat lamang natanggapin ang parusang nakalaan sa atin. Ngunit sa pagmamahal ng Diyos Ama, inialay niya ang kanyang bugtong na anak upang tanggapin ang kaparusahan ng ating mga kasalanan, upang tayo ay makabalik sa ating Amang nasa langit. Ngayon, magkakaroon na tayo ng pag-asa sa kapatawaran at kaligtasan kung tayo ay maniniwala sa tagapagligtas. Kaya dapat lamang na matuwa at magalak ang lahat ng tao. Ito ang magandang balita sa pagdating ng ating tagapagligtas. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang Kapaskuhan ay panahon ng kasiyahan, inuman, salo-salo, palitan ng regalo, bigayan ng aginaldo, pagtitipon ng mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. Ngunit kung kikilatisin natin, makikita kaya natin dito ang totoong diwa ng Pasko? Ginugunita ba natin ang pagmamahal ng Diyos para sa ating mga makasalanan? Napalitan na ba ang biyayang kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pagkain ng marami, sa pagkalasing sa inumin, sa mga bagong kagamitan, sa mga bakasyon sa ibang lugar, at iba pang makamundong bagay? Kilatisin natin, kapatid,
kung ang ating paggunita ay nagtataglay ng totoong diwa ng Kapaskuhan. Basahin natin. Nagpakita ang mga anghel sa mga pastol. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, "Purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa, sa mga taong kinalulugdan niya." Mapapansin mo, kapatid, na karamihan sa atin ay alam ang kwento ng tatlong hari na bumisita sa sanggol na Jesus sa Bethlehem. At malamang ay alam din natin ang pagbibigay nila ng mga regalong ginto, kamangyan at mira. Ngunit sa ating nabasa, mga abang tao lang pala ang unang bumisita sa sanggol na tagapagligtas. Sa aklat ng Mateo, ang tinutukoy naman ay mga taong nakakaalam at di namang sinabing mga hari. Kailangan talaga nating mangilatis para sa ating mas malalim na kaalaman. Bakit kaya sinasabi ng mga anghel na may kapayapaan na sa lupa? Kapayapaan ang tinatawag ng mundo sa kawalan ng awayan sa pagitan ng mga tao. Isama na natin sa pagitan ng mga lahi, pati na rin siguro sa pagitan ng mga bansa. Ngunit hindi ito ang tinutukoy ng mga anghel. Kailangan nating makita, mga kapatid, na ang kapayapaang tinutukoy dito ay sa pagitan ng makasalanang tao at sa banal na Diyos Ama. Sa ating pagiging makasalanan, lumayo tayong lahat sa lumikha sa atin. Ang ating hindi pagsunod sa kanyang mga kautusan ay maituturing nating pagrerebelde sa Diyos na lumikha sa atin. At wala tayong maaaring gawin para mapatawad ang kasalanang ating nagawa. Ang pag-aalay ng buhay ng tagapagligtas lamang ang ating bukod-tanging daan para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ang magbibigay daan para sa kapayapaan sa pagitan ng makasalanang tao at sa banal na Diyos. Kaya naman lumapit na tayong lahat kay Jesus na tagapagligtas ng Diyos. Nawa ay buksan ng Diyos Ama ang ating mga mata, tenga, puso at isipan nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng kapatawaran at kaligtasan sa paghahatol na darating. Basahin natin. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. "Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon." Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol.
Pero iningatan nito ni Maria sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan ang lahat ng ito. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon nga sa sinabi ng anghel. Pinangalan ng Jesus ang sanggol. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang sanggol at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi. Sa galak na naramdaman, nagkusa ang mga pastol na puntahan ang ipinanganak na sanggol sa sabsaban. Ang pagtataka ng mga nakarinig sa sinabi ng mga pastol ay nagpapakita na hindi lahat ng tao ay nakakaalam na ang sanggol na ito ay ang tagapagligtas. Kalaunan, sa ating patuloy na pagbabasa ng aklat ng Lukas, ay makikita natin mga kapatid na maraming tao ang hindi makakakita sa totoong katauhan ng sanggol na si Jesus bilang tagapagligtas at anak ng Diyos. Basahin natin. Inihandog si Jesus sa templo. Dumating ang araw na maghahandog sina Jose at Maria sa templo ng Jerusalem ayon sa kautusan ni Moises patungkol sa mga babaeng nanganak upang maituring silang malinis. Dinala rin nila ang sanggol sa Jerusalem para ihandog sa Panginoon. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay kailangang ihandog sa Panginoon. At upang maituring na malinis si Maria, naghandog sila ayon sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon. Isang pares ng bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Para sa mga Hudyo, ang mga kautusan ni Moises ay sumasakop sa kabuuan ng kanilang buhay, mula sa pagkasilang hanggang sa pagkamatay. Mahalagang makita natin na si Jesus ay sumunod sa lahat ng kautusan ni Moises mula sa pagkasanggol upang magkatotoo ang propesiyang ang tagapagligtas ay nabuhay na walang kasalanan. Tandaan natin, kapatid, na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pangunahing layunin nating lahat na nabubuhay dito sa mundo. Basahin natin. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matuwid siya, may takot sa Diyos, at sumasa kanya ang banal na espiritu. Naghihintay siya ng pagdating ng haring magliligtas sa Israel. Ipinahayag sa kanya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang haring ipinangako ng Panginoon. Nang araw na yon, sa patnubay ng banal na espiritu, ay pumunta siya sa templo. At nang dalhin doon ni Maria at Jose si Jesus upang ihandog sa Panginoon ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol. Kinarga niya ito at pinuri ang Diyos. Sinabi niya, Panginoon, maaari niyo na akong kunin na inyong lingkod dahil natupad na ang pangako ninyo sa akin. Mamamatay na ako ng mapayapa dahil nakita na ng sarili kong mga mata ang tagapagligtas na inihanda ninyo para sa lahat ng tao. Siya ang magbibigay liwanag sa isipan ng mga hindi Hudyo na hindi nakakakilala sa iyo at magbibigay karangalan sa inyong bayang Israel. Namangha ang ama at ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa sanggol. Pinasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria, ang batang ito'y itinalaga upang itaas at ibagsak ang marami sa Israel. Magiging tanda siya mula sa Diyos, pero marami ang magsasalita ng laban sa kanya. Kaya ikaw mismo ay masasaktan
na parang sinasaksak ng patalim ang puso mo. At dahil sa gagawin niya, mahahayag ang kasamaang nasa isip ng maraming tao. Sino nga ba si Simeon, kundi isang taong matuwid, may takot sa Diyos, at puspos ng banal na espiritu. At katulad ng mga pastol na dumalaw sa kanila sa Bethlehem, si Simeon din ay nabiyayaan ng kaalaman ukol sa totoong katauhan ng sanggol na tagapagligtas. Narito ang kasatuparan ng mga pangako ng Diyos na matagal na nilang inaantay. Ngunit ang kagalakang ito ay may halong pag-aalala. Dito pa lamang ay pinaaalalahanan na ni Simeon si Maria sa dalamhating kanyang pagdadaanan. Basahin natin ang ika-53 kabanata ng Isayas kung saan naisulat ang ukol sa maraming paghihirap at pagdurusa na siyang pagdaraanan ng tagapagligtas ayon sa kalooban ng Diyos. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana'y tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin, pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin, o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Hinuli siya, hinatulan, at pinatay. Walang nakaisip, isa man lang sa mga sanlahi niya, na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. Pero kalooban ng Panginoon na saktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao, makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay. At sa pamamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Kailangan nating makita, kapatid, na lahat ng kasalanan ay mayroong kabayaran. Para sa ating mga naniniwala, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay tinanggap ng ating tagapagligtas. Ganito ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga makasalanan. Ginawa niya ito kahit na tayo ay di karapat-dapat sa kanyang awa at pagmamahal. Ang tagapagligtas na walang kasalanan ay siya namang naging kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa banal na Diyos Ama. Ito ang kalooban ng Diyos. Kaya naman lumapit tayong lahat kay Jesus na anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Basahin natin. Naroon din sa templo ang isang babaeng propeta na ang pangalan ay Ana. Anak siya ni Phanuel na mula sa lahi ni Asher. Matandang-matanda na siya. 7 taon lang silang nagsama ng kanyang asawa bago siya nabiyuda. At ngayon, 84 na taon na siya. Palagi siyang nasa templo.
Araw-gabi ay sumasamba siya sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Lumapit siya ng oras ding yon kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. At nagsalita rin siya tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa araw ng pagliligtas ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nina Jose at Maria ang lahat ng dapat nilang gawin ayon sa kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa kanilang bayan, sa Nazaret na sakop ng Galilea. Lumaki ang batang si Jesus at naging malakas at napakatalino at pinagpala siya ng Diyos. Sa ating mga nabasa, nagtakda ng ilang mga magpapatunay na ang sanggol na si Jesus nga ang tagapagligtas ng Diyos. Kabilang na dito ang mga pastol, si Simeon, at dito idagdag na natin ang propetang si Ana. Ang propetang si Ana ay katulad ni Simeon na matuwid at may takot sa Diyos. Ang kanyang buhay ay inialay niya sa Diyos nang siya ay naging biyuda. Siya rin ay nakakilala sa sanggol na Jesus bilang tagapagligtas ng Diyos. Para sa atin, nang masilayan natin ang sanggol ng ating kaanak, ay talaga namang kasiyasiyang pangyayari. Ang ating puso ay napupuno ng pag-asa at pagkalinga. Kahit na ang sanggol ay anak natin, o apo natin, o anak ng kaibigan, o iba pang kamag-anak, pareho ang ating nararamdaman. Ano pa kaya ang galak na naramdaman ng mga pastol, ni Simeon at ni Ana dahil alam nila ang totoong pagkatao ng sanggol na si Jesus? Pinagpala silang tunay nang makita nila ang tagapagligtas ng Diyos Ama. Basahin natin ang batang si Jesus sa templo. Bawat taon, pumupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem para dumalo sa pista ng paglampas ng anghel. Nang 12 taon na si Jesus, muli silang pumunta roon gaya ng nakaugalian nila. Pagkatapos ng pista, umuwi na sila. Pero nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Hindi ito namalaya ng mga magulang niya. Ang akala nila'y kasama siya ng iba nilang kababayan na pauwi na rin. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad buong araw. Bandang huli ay hinanap nila si Jesus sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Nang malaman nila na wala si Jesus sa kanila, bumalik sila sa Jerusalem para roon siya hanapin. At ng ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa templo na nakaupong kasama ng mga tagapagturo ng kautusan. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Namangha ang lahat ng nakakarinig sa mga isinasagot niya at sa kanyang katalinuhan. Mukhang hindi nakikilala ng mga tagapagturo ng kautusan ang totoong katauhan ni Jesus bilang tagapagligtas at bilang salita ng Diyos. Ang mga pastol, si Simeon at si Ana ay nakakilala kay Jesus, gawa ng pangitain na ibinigay sa kanila. Malamang ay patunay lamang ito na wala sa mga tagapagturo ng kautusan ang banal na espiritu. Basahin natin. Nagtaka ang mga magulang niya nang matagpuan siya roon. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking ama?" Pero hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Umuwi si Jesus sa Nazaret kasama ng kanyang mga magulang.
at patuloy siyang naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. Maiintindihan natin ang pagkabalisa ng mga magulang na di alam kung nasaan ang kanilang anak. Lalong-lalo na kung 3 araw na siyang nawawala. At nang sumagot ang batang si Jesus, nagpahiwatig na siya dito ng kanyang totoong katauhan. Dito makikita natin na di lubusang naunawaan ni Maria ang sagot ng batang Jesus. At katulad din ng mangyayari sa ministro ni Jesus, marami siyang mga sinabi na di rin gaanong naintindihan ng kanyang mga tagasunod sa panahon na narinig nila ito. At sa kanyang paghihirap, kamatayan, muling pagkabuhay at pagbalik sa langit, doon lamang lubusang naintindihan ng karamihan ang kanyang mga itinuturo at sinabi. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ikalawang kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.